magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, talagang ginigiba na po ng todo si Senator Chis Escudero matapos pumanig po ang Senado sa kanilang naging desisyon na ibasura nga po yung impeachment na kumbaga sinunod nila yung kautosan ng Supreme Court na ipawalang bisa na yung impeachment dahil nga immediately executory. So dahil sa sila rumispeto sa naging hatol po ng Supreme Court, ngayon binabalikan na po si Chis Escudero. At alam naman natin simula pa lang nung mag-eleksyon ng kanilang pagiging Senate President, sinisimula na talagang gibain yung kanyang pangalan at nabanggit na rin naman niya kung sino yung nasa likod o posibleng nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Ang tanong dito kasi, siya lang ba ang nakikinabang o siya lang ba yung merong sabihin nating campaign donor na may connection sa flood control? Kasi yan ngayon yung ibinabato sa kanya eh. So nakikita nyo rito yung pattern nung ginawa kay Vice President Sara Duterte na siningle out siya pagdating sa paggamit ng confidential funds. 'Di ba? Hindi lang naman ng Vice President ang may confidential funds, pero bakit bukod tangi lang siya yung iniimbestigahan? Ngayon ito ginagamit nila ngayon yung ganung strategiya na si Chis Escudero di umano daw nakinabang doon sa campaign donor na may connection sa flood control. So ito panoorin po natin itong balitang to para mahihambing natin o ano yung naging konteksto ng sinasabi ni Chis Escudero na talagang itong demolition job na to nanggagaling sa Kongreso. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing naman sa inyo ng konti. Pakipindot naman po yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Bakit naging kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Chis Escudero? Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contract number 7 ang Centerways. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways gayong 1% lamang daw ng kabuuang flood control projects ang nakuha ng Centerways? Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sinumang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. May katwiran naman po ang batas. So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung kumpanya na mayroong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? Dahil daw Ewan ko mga katoto parang ako lang ba ay nakakapansin na ang bating batas
napakalaki ng gray area lagi. Hindi siya talagang ginagawa o hindi siya ginawa na specific tulad niyan. Diba? Isa sa mga example lang yan. Hindi pwedeng mag-donate yung contractor. Pero yung may-ari ng kumpanya, pwedeng magbigay. Tandaan po ninyo, ang gumawa po ng ating saligang batas, 1987, kung di tayo nagkakamali, yan ay panahon ni Cory Aquino. So, ang mga gumawa ng batas na yan is lahat nakalining. Sabihin natin mga kaalyado ni Cory Aquino. So, bakit kaya nila ginawa yung batas na ganyan na hindi nila in-specified ng maigi at naglagay sila na napakalaking gray area or loophole sa mga batas na yan? Kasi, pagdating ng panahon, makikinabang talaga sila eh. Dahil karamihan sa mga gumawa ng mga batas na yan, naging opisyal pa ng gobyerno natin. Na yung iba dyan, kamag-anak ng mga kongresista or parang ipinamana sa kanila yung pwesto. Na ngayon, tinatamasan nila ngayon. Sila yung nakikinabang, sila yung umaani ng batas na ginawa ng kanilang mga nauna sa kanila. Or kamag-anak, kaibigan, kapartido. Yan yung mga nakikita nating malaking problema sa batas natin na kapag sila ay gumagawa ng batas, laging naka-generalize, hindi siya specific. Para hindi na masyadong pagtatalunan sa korte. 'Di ba tulad na lang yung impeachment, 'di ba? Maliit na salita, pinagtatalunan pa yung immediately, yung forthwith, yung preceding, shall be, 'di ba? Yung mga ganung andiliit na letra, ultimong tuldok, kailangan pang pagdebatihan pagdating sa korte. Bakit hindi na lang kaya gawin nilang napaka-specific ng batas tulad yan? Itong campaign donor na yan. Bakit hindi na lang nila ginawang bawal magbigay o bawal maging isang campaign donor ang sino mang may kaugnayan pagdating sa mga kontraktor sa gobyerno? Para wala nang diba? Wala nang pagtatalunan tulad yan. Sabi nga dito, di ba? Napakalaki ng yung kumbaga ang binaban lang dito ng batas na to yung contracting. Pero yung taong mismong may-ari ng construction firm na to, hindi bawal. Kasi magkaiba daw ng sitwasyon 'yon. Pero 'di ba, nakalusot. So yung doon mo makikita na talagang gatas na gatas yung batas na ultimong mga kontratista nagiging congressman, senator, nagiging 'di ba, nagiging public official na supposedly dapat hindi sila pinatatakbo sa ganyang o hindi sila tinatanggap na maging public official once meron silang mga ganyang nalilinya sa ganyang sa gobyerno, 'di ba? Yung mayroong silang business na naka-connect sa gobyerno, dapat hindi sila isinasali para walang conflict of interest. Tulad yung nangyari rito, 'di ba? Tuloy natin. Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz, the owner. Bakit ganun? Di ba, meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin narerepaso. Di ba? Ginawa yan 1985 panahon ni Cory Aquino na until now, hindi pa rin naamyendahan. Bakit nga naman naamyendahan yan ng mga politiko, ng mga mambabatas natin? Kung sila nakikinabang. Tulad niyan, sinabi, di ba?
kahit ikaw si Juan de la Cruz, na ikaw yung may-ari ng Juan de la Cruz Construction Company, pwede ka mag-donate. Kahit may batas na sinasabing bawal mag-donate ang isang construction firm. Pero dahil nga personalidad yung magdo-donate, labas yung kanyang kumpanya. Pero kung titingnan mo, conflict of interest dahil saan ba manggagaling yung pera nitong Juan de la Cruz Juan de la Cruz na to? Siyempre, doon sa kanyang kumpanya. Diba? Siyempre, conflict of interest. Ngayon, ito pa yung isang problema natin dyan, mga katoto. Isang kontratista, tatakbong bilang congressman. Diba? Dapat bawal yun. Dahil magkakaroon ng conflict of interest once na siya ay manalo. Pero ang sasabihin niya, hindi, binitawan ko na yung kumpanya, ibinenta ko na lahat ng stocks ko. Pero kung titingnan mo, sino ang naging majority owner nung construction company na iniwanan niya? Kundi asawa, anak, kaibigan, kapatid. Yung nagmamayari. So, ganun pa rin. Kahit sabihin mong ikaw ay umalis na doon sa kumpanyang yon, once na ikaw ay naupo bilang congressman or mambabatas, hindi maiiwasan na bigyan mo ng pabor yung construction firm mo na iniwanan mo. Dahil still, pwede ka pa rin kumita. Diba? So, nakikita nyo yun na hindi pinagbabawal yun dahil sa mata ng batas, hindi ka na connected dun sa kumpanya dahil ibinenta mo na yung share mo. Pero, nandun pa rin yung mga kamag-anak mo sa construction firm na yun na pinanggalingan mo. So, malinaw na malinaw, may conflict of interest. Same thing dito. Na pangalan mo, ikaw yung may-ari ng construction firm, yung firm mo hindi pwede mag-donate, pero ikaw pwede ka mag-donate. So, andun ang yung conflict of interest na hanggang ngayon, hindi pa rin naaamyendahan dahil ginagatasan pa ng mga mambabatas natin at never nilang gagalawin yan dahil pag yan inamyendahan nila, sila ang kawawa. Kaya para tuloy-tuloy lang ligaya, pabayaan na lang yung ganyang klaseng batas. Diba? So, tayong magagawa hanggat yung mga binoboto ninyo, ay yung mga matatagal ng kongresista na diyan na nagkaroon ng tahid, diyan na yumaman, diyan na, alam nyo, ginawa na talagang hanap buhay yung pagiging politiko nila. Walang mangyayari sa bansa natin. Kasi ang purpose lang naman, bakit kumandidato, bakit kailangan maging public official yung isang tao? Kasi gusto niyang tumulong na mapaganda yung bayan natin. Pero kung ang thinking ng mga ibinoboto ninyo, ng mga matatagal na, kasi tingnan nyo na lang yung lugar nyo di ba? Sa tagal-tagal ng panunungkulan ng mga congressman ninyo, ng mga politikong pinagboboto ninyo, tingnan nyo yung inyong sitwasyon dyan kung meron na bang pagbabago. Ngayon, kung wala namang pagbabago sa loob ng 3 taon, isang term niya, dapat yan, pinapalitan nyo na. Hindi na dapat yan pinatatagal pa. Bumoto na kayo ng bago. Kasi kung pababayaan nyo ng ganyan, mangyayari, siya lang ang kumikita, yung inyong lugar ay napag-iiwanan. Kaya napaka-importante po talaga na tingnan nyo yung resibo ng mga tumatakbong kandidato kung ano ba yung nagawa niya. Kung siya ba karapat-dapat na makabalik sa kanyang pwesto, kailangan ng palitan. So, ganyan talaga ang buhay natin hanggat di tayo natututo, walang mangyayari sa ating bansa. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.